Hi guys and welcome back. Sa video ito pag-uusapan natin ang misteryo tungkol sa labi ni Gat Andres Bonifacio at ilang mga kaalaman na rin tungkol sa kanya. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga ganitong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Gat Andres Bonifacio. Sa ating pasimula, hindi nyo ba napansin na sa bawat pagkakataong bibigkasin ang pangalan ng isang itinuturing nating bayani ay may Gat sa bandang unahan ng kanilang pangalan? Halimbawa, Gat Jose Rizal o kaya naman Gat Andres Bonifacio. Ano kaya ito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Well, sa madaling sabi, ang Gat ay maaari nating maihalin tulad sa Sir, Ma'am at Senyor bilang paggalang. Pero dito sa Pilipinas, ginagamit lamang ang Gat sa mga taong malaki ang naiambag sa ating bayan. Tulad na lang ni Gat Andres Bonifacio na ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa ating mga isipan. Sa ating mga history lessons ay lagi siyang present. Lagi siyang kabilang sa mga pinapagawang project sa atin ng ating mga guro noon, ang magdala ng litrato ng ating mga bayani. Hindi lang yan, ang kanyang mukha lang naman ang nakaukit sa ating bagong 5 piso. Mayroon din siyang monumento malapit sa Manila City Hall, isang malaking monumento pa sa isang rotonda sa Caloocan, at marami ring syudad at establishmento ang ipinangalan sa kanya. Ilan sa mga halimbawa nito ang BGC o Bonifacio Global City, Andres Bonifacio Avenue sa Quezon at Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Hindi lang yan, mayroon din siyang espesyal na araw sa ating mga kalendaryo, ang araw ng kanyang kapanganakan, Nobyembre at 30. At ang lahat ng ito ay patunay na ang ating bida na minsang nabuhay sa mundo ay malaki ang naiambag sa ating bansa, ang Pilipinas. Alam nyo, ang naging buhay ng ating bida ay puno ng misteryo na kahit sa mismong kamatayan niya ay nababalot pa rin ito ng hiwaga. Nakakalungkot lang isipin na marami sa atin ang kilala lamang siya sa pangalang Andres Bonifacio, at si Andres Bonifacio nga ay isang bayani. End of the story. Gayunpaman, hindi natin tatalakayin sa ngayon ang naging buhay niya. Ano nga bang nangyari sa kanya o ang istorya kung bakit siya itinuturing na bayani. Ang tutumbukin natin ngayon ay ang tanong kung nasaan ang kanyang mga labi. Alam natin na si Jose Rizal ay nakalibing sa ilalim ng kanyang monumento sa Luneta, si Emilio Aguinaldo naman sa kanyang mansyon sa Kawit, Cavite, si Apolinario Mabini sa Batangas at si Juan Luna naman ay nasa San Agustin Church sa Intramuros. At ang tanong ngayon ay nasaan nakalibing si Gat Andres Bonifacio? Nasaan ang kanyang mga labi? Well, to make the long story short, base sa mga nakasulat sa ating libro, siya ay pinaslang sa lugar ng Maragondon, Cavite. At tama lang siguro na i-assume na matatagpuan ang kanyang mga labi sa lugar na iyon. Noong 1918 ay binuo ang isang task force upang hanapin ang kanyang mga labi sa nasabing lugar. Malawak ang lugar na ito. Nahirapan ang mga tao na hanapin ang mismong kinalalagyan ng kanyang mga labi. Ngunit sa kanilang pagpupursige ay natagpuan daw nila ang sinasabing labi ni Gat Andres Bonifacio. Ang problema, ito ay salungat sa mga nakasulat sa libro. Base sa ating kasaysayan, mayroon siyang kapatid na kasama niyang pinatay sa Maragondon. Ito si Procopio. Ang dalawang magkapatid ngayon ay sabay na pinaslang noong May 10, 1897 at ang kanilang libingan ay magkatabi o magkapatong lamang. Pero sa sinasabing paghuhukay, isa lamang ang nakuhang labi, at kung ito nga ay ang totoong mga buto ni Bonifacio, ang tanong ngayon ay nasaan ang kay Procopio, at kung ito naman ay kay Procopio, nasaan naman ang kay Bonifacio? Gayunpaman, itinuturing itong totoo ng ating bansa. Hindi naglaon, idiniposit ang sinasabing mga buto sa National Library and Museum. Marami ang naging bisita ng mga buto na ito. Maraming tao ang nagbigay pugay sa kabayanihang ipinakita ni Bonifacio. Pero hindi nagtagal, ang pagkakahimlay ng itinuturing na totoong mga buto ni Bonifacio ay biglang nawala. Ito ay dahil tinamaan ng husto ang kinalalagyan ng mga buto noong 1945 kung saan nagaganap ang ikalawang digmaan. Napuruhan ng husto ang museo kung saan siya nakahimlay, at mula noon hindi na natagpo ang muli ang kanyang mga labi. Base kay Atty. Gary Bonifacio, ang kaapu-apuhan ni Gat Andres Bonifacio, sinabi niyang noong ikalawang digmaan, ang National Museum ay ang isa sa pinakatinamaan at napulbos. Ito ang naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay nawawala ang kanyang mga labi. Ang mga katagang ito ay nakuha sa isang interview ng The Philippine Star taong 2013, at iyan ang pinaniniwalaan ng marami tungkol sa kung saan nga ba napunta at kung ano ang istorya tungkol sa kanyang mga buto. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ang ilan sa mga hindi mo alam tungkol sa kanya.
Una, bagamat ang isa sa pinakasikat na kwento tungkol kay Bonifacio ay ang pagpunit ng kani-kanilang sedula o tinatawag na Cry of Balintawak o Pugadlawin, marami ang hindi nakakaalam na si Bonifacio ay unang idineklara ang pagiging malaya ng mga Pilipinas sa Espanyol sa isang kuweba na may pangalang Pamitinan Cave sa Rodriguez, Rizal. Pangalawa, hindi na bago sa atin dito sa Pilipinas, ang mga presidente ay nagkakaroon ng tinatawag na SONA o State of the Nation Address. Inilalahad ng mga presidente ang kani-kanilang mga plataforma. Sa madaling sabi, sinasabi nila kung nasaan na ang ating bansa at ano na ang estado nito. Pero alam niyo ba na ang may pinakamahabang SONA sa lahat ng ating naging presidente ay nanggaling kay Marcos noong 1969, samantalang ang may pinakamaiksi naman ay kay Gloria Macapagal Arroyo na mayroon lamang halos 5,500 mga salita noong 2005. Kaalaman, anong connect ng SONA kay Andres Bonifacio? Well, kung ngayon ay may tinatawag tayong SONA, ay dati mayroon tayong tinatawag na SOCA, State of the Katipunan Address na ginawa ng ating bida sa Tajeros o Tagjeros Convention noong March 22, 1897. Pangatlo, hindi ipinanganak na dukha o isang Indio si Gat Andres Bonifacio. Ang kanyang ina ay half Spanish at ang ating bida ay nagmula sa isang middle class na pamilya. Base rin sa istorya na si Jim Richardson, sa 200 katipunero noon, isa lang ang napag-alamang isang trabahador o maihahalin tulad natin sa mga factory workers. Ang lahat ay isang white-collar employee na may ibig sabihing nagtatrabaho sa isang opisina. Pang-apat, ang kaisa-isahang litrato ni Gat Andres Bonifacio. Pag sinabi mong Andres Bonifacio, kadalasan ang pumapasok sa isipan natin ay ang imahe niya kung saan nakasuot siya ng puting damit na tinatawag na camisa de chino at pulang pantalon. Pero base na rin sa ating kasaysayan, mayroon lamang siyang kaisa-isahang litrato at ang litrato na tinutukoy ko ay ang nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Sa litratong ito nakasuot siya ng coat at tie at sa ngayon, ang kaisa-isahang imahe na mayroon tayo ay kupas na. Panglima, si Bonifacio ay minsang nagsuot ng damit pambabae. Base sa istorya ni si Ambet Ocampo, sa kanyang libro ay sinabi niyang ang dahilan kung bakit minsang nagsuot si Bonifacio ng damit pambabae ay para makalagpas sa mga gwardiya sibil sa Balintawak at ginawa niya ito para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. At ang ating pang-anim naman, hindi tulad ng karamihang litrato ng nakikita natin tungkol sa kanya, hindi polo ang pangunahing gamit ni Andres Bonifacio sa pagkikipaglaban kung hindi baril, isang revolver. Alam nyo, mawala man ang kanyang mga buto, hindi man natin makita kung nasaan nga ba ang kinalalagyan nito. Isa ang sigurado tayo, ang kanyang katapakan para ipagtanggol ang ating bansa ay mananatili sa ating puso't isipan. Ang kanyang mga labi ay maaaring nasa tabi-tabi lang, naghihintay ng magandang pagkakataon para madiskubre at maipakita sa taong bayan.